Kasabay ng Day of the Seafarer, kinilala ang sakripisyo ng mga marinong Pilipino, kabilang ang dalawa na sawi sa pag-atake sa MV True Confidence. Sa ngayon ay pinagbabawal muna ang pagsampa ng mga tripulanteng Pinoy sa mga barkong dumaraan sa high-risk areas gaya ng Red Sea. May unang balita si JP Soriano. Walang tao, sir. Ilang araw matapos ang pag-atake na naman ng grupong Houthi sa isang barkong may mga tripulanteng Pinoy sa Red Sea. Inanunsyo ng Migrant Workers Secretary ang pagbabawal sa pagsampa ng mga Pinoy sa ilang barkong dumaraan doon. Yan ay kung ang sasampahan ay sa mga kumpanyang may-ari rin sa tatlong unang barkong unang inatake ng grupo, ang MV Galaxy Leader, MV True Confidence at MV Tutor. At the very least, the three principal ship owners, and we therefore will no longer process or allow the boarding of seafarers on board these three principals or ship owners who had been the subject of an attack. Ang mga lalabag hindi nabibigyan ng permit na kumukuha ng mga Pinoy seafarer. Mas mahigpit ito kumpara sa ibang barko na maaari lang tangyang sampahan ng mga Pinoy gamit ang right to refuse sailing kung daraan sa Red Sea o sa Gulf of Aden. Minomonitor din ang pagpapatupad ng karapatang yan na nagamit na ng 78 Pilipino. We have received some reports that some of our seafarers were not really given an adequate amount of time to exercise the right to refuse sailing. Kaugnay naman ng mga Pilipinong sakay ng MV Transworld Navigator ang huling inatake ng Houthi sa Red Sea. Ligtas na ang lahat ng Pilipinong sakay nito sa isang pantalan kung saan sila susunduin ng gobyerno ng Pilipinas. Sa manlulupig, di ka pa sisiil. Binigyang pugay naman sa Rizal Park sa Day of the Seafarer ang kabayanihan ng mga Pilipinong marino, kabilang ang dalawang namatay sa pag-atake sa MV True Confidence. Pinagsusumiti na rin ng malinaw na plano o threat and risk assessment ang mga may-ari ng barko, sabay engganyo sa anila na lumihis ng ruta kung kailangan. Sacrifice that additional cost, considering at risk is the lives of our seafarers, not only Filipinos, all seafarers on board ships. So we have to pay that price, no? Walang katapat yung value ng buhay ng ating mga marino. Kahit po maraming mga nagaganap sa Red Sea, still sir, marami pa rin mga seafarers na gustong sumakay. May mga handog namang libreng masahe at grooming ang TESDA para sa mga Pinoy seaman. May one-stop shop din para sa requirements ng mga seafarers, habang naghandog din ng mga souvenirs at iba pang regalo ang GMA Pinoy TV at GMA International. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.